Nico Natividad may inamin sa pandaraya umano niya sa palaro ni Donalyn Bartolome. Pinabulaanan ng aktor na si Nico Natividad ang mga paratang na siya ay nandaya sa challenge game na inorganisa ng social media personality na si Donalyn Bartolome, kung saan ang premyo ay isang bagong kotse. Ang laro na tinawag na Extreme Last to Touch the Car Wins the Car Live ay naglalayong malaman kung sino ang huling tao na hindi aalis ang kamay sa pagkakahawak sa kotse. Ang mananalo ay siya ring uuwi ng sasakyan. Sa kanyang Facebook post noong ika-22 ng Setyembre, nilinaw ni Nico na wala siyang ginawang pandaraya at may ilang kalituhan sa mga patakaran ng laro. Aniya, may isang kalahok na dumating na 4 na oras na huli, ngunit pinayagan pa ring sumali. Itinataas nito ang mga tanong tungkol sa pagiging patas ng laro. Sa huli, ang tawag na Queen Dura ang nanalo sa challenge, kahit na siya ay nahuli ng 4 na oras. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng pagdududa sa mga manonood, lalo na sa mga taga-suporta ni Nico, na nagtatanong kung talagang patas ang naging proseso ng laro. Sa kanyang paliwanag, nais ni Nico na iparating na ang mga ganitong sitwasyon ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan at masamang impresyon sa mga tao. Mahalaga para sa kanya na maipahayag ang kanyang panig upang maipakita na hindi siya nagkasala at ang kanyang mga intensyon ay tapat. Ang mga ganitong challenge sa social media ay madalas nagiging viral at umaakit ng maraming taga-subaybay. Gayunpaman, ang mga isyu tulad ng mga akusasyon ng pandaraya ay nagiging hadlang sa kasiyahan ng mga tao sa mga ganitong laro. Ang mga tagapanood ay umaasa na ang mga ganitong palaro ay magiging patas at masaya. Kaya't ang mga ganitong insidente ay nagiging sanhi ng labis na pagkabahala. Ipinakita ni Nico na mahalaga sa kanya ang integridad at reputasyon, hindi lamang bilang isang aktor kundi bilang isang tao. Ang kanyang mensahe ay naglalayong iparating na ang mga akusasyon ay hindi lamang nakakaapekto sa kanya kundi pati na rin sa kanyang mga taga-suporta. Sa mundo ng showbiz, ang imahe at reputasyon ay napakahalaga, kaya't siya ay determinado na ipaglaban ang kanyang pangalan. Dagdag pa niya, ang mga tagapanood ay dapat maging mapanuri sa mga kaganapan sa mga laro at hindi agad-agad maniwala sa mga akusasyon. Mahalaga ang katotohanan sa lahat ng aspeto, at ang mga ganitong pagkakataon ay dapat na maayos at patas para sa lahat ng kalahok. Sa kabuuan, ang sitwasyong ito ay nagsisilbing paalala na sa likod ng mga aliw at saya ng mga social media challenges, may mga isyu rin na dapat isaalang-alang. Ang pagkakaroon ng patas na laban ay mahalaga hindi lamang para sa mga kalahok kundi pati na rin sa mga tagapanood na umaasa sa mga ganitong palaro para sa kasiyahan at aliw. Umaasa si Nico na ang kanyang mga pahayag ay makakatulong sa paglilinaw ng sitwasyon at makakapagbigay ng liwanag sa mga tao ukol sa mga nangyari sa challenge. Sa huli, ang bawat isa ay dapat maging responsable sa kanilang mga salita at kilos, at ang tunay na halaga ng mga laro ay nasa pagiging tapat at makatarungan sa bawat kalahok.